gabay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Takot ka ba sa dilim? At ayaw mo ng nag-iisa? Huwag kang mag-alala dahil may isang nilalang sa kabilang mundo na handa kang samahan kahit saan habang buhay. Simeon, ano, di ka rin makatulog? Oo, gising ka pa rin pala. Napakaingay ng mga aso sa labas. At nakakakilabot ng kanilang mga lulong. Napansin mo rin pala. At may narinig din akong parang malakas na atumal ng isang baka. Ano kayang nangyayari, Simeon? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Diling. Aida, nasa harap ka ng pagkain, hikap ka ng hikap. Oo nga. Napuyod ako kagabi tayo eh. Sobra naman kasing ingay ng mga aso. Lakas pala ulan. Ay, kami nga nang itay mo, nagtakip na lang ng unan sa tenga para makatulog. Dahil kung hindi, nako, tsak na puyat din kami katulad mo. O siya, sige na, kumain ka na. Masarap yung sinangag at tapang baka. Kain ka na. Diling, asan yung kape ko? Ay, teka. Oh, eto. Ay, inumin mo na yan habang mainit pa. Naka na. Oh. Nasa nga pala si Buboy? Tulog pa ba? Bakit hindi natin kasabay mag-almusal? Ay, naku, tay. Nang magising ako, wala na sa tabi ko. Tiyak na sa labasan na naman yun, naglalaro. Noy! Oh, Ayan na pala eh. Oh, saan ka ba galing na bata ka? Boboy! Galing po ako sa bukid eh. bakit humahagos ka? Anong ginawa mo ron? Maglalaro sana ako doon. Kaya lang, nagkakagulo yung mga tao. Kakagulo? Opo. Kasi,
Nagtataka sila doon sa nangyari doon sa mga punong kahoy. Bakit? Ano nangyari? Bali! Nakatumba lahat. Ano? Opo. Bakit? May bagyo ba kagabi? Wala namang anunsyo sa radyo Tsaka hindi naman ganun kalakasan yung hangin kagabi. Hindi lang po yun nangyari, Lola. Oh, bakit? Kasi, maliban doon sa nangyari doon sa mga punong kahoy, marami din po namatay na mga aso at ibang mga hayop. Ano? Sa palagay mo, Elmo, ang nangyari kagabi, resulta lang ba yun ng pagsusungit ng panahon? Kung ang nangyari sa mga puno ang pagbabasihan, maaring oo. Pero ang nangyari sa mga hayop, yun ang malaking palaisipan. Sa tingin mo, posible kaya na totoo ang iniisip ng mga tao? Na nakakagawan nyo ng isang kakaibang nilalang? Tulad ng kapre, halimbawa. Imposible naman yata, Tay. Pero sino? At ano naman ang maaaring gumawa nun? Baka naman kagagawan lang yun ng ilang tao na nais manakot. Yung mga taong nagbabalak ng hindi maganda dito sa lugar natin. Sino nga? Yung tulad ng magnanakaw. Mas mahirap naman yatang paniwalaan yan, Elmo. Bakit naman ho, Tay? Kung totoong hinala mo, kaya ba nilang gawin ang sirain ng mga punong kahoy? At pumatay ng ganong karaming hayop sa loob ng isang gabi? Itay? Mas gugustuhin ko pang maniwala sa sinasabi ng ibang tao na hindi ordinaryong nilalang ang may gawa nun, kundi isang halimaw. Halimaw ang may kagagawa nun, Elmo. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ayan na ako. Kala nyo, alam ko kung saan kayo nagtatago. Andyan na ako. Hala? Yun. Parang may sumusudyot. Yun. Sa may damuhan. May gumalaw. Siguradong may nagtatago doon. Huli ka ngayon. Bata, halika. Ha? Bilisan mo. May naluloko yata sa akin, Tinatakot ako. Ha? Kala mo, matatakot mo ako? Di ko nga. Lalapit ako ng dahan-dahan. Ganyan ka, bata. Halika. Ha? Ay, ang laki-laki naman yata ng boses yun. Dito ako nagtatago. Dalihan mo. Ha? Bilis! Ay! Huwag na ako takutin, Hindi, ayaw na ako. Sige kayo. Hindi kita tinatago. Halika. Dali. Parang kinakabahan ako. Parang... Ay! Ayoko na! Ayoko na! Iniwan niya ako. Hindi niya ako gustong kalaro. Katulad kami ng iba. Ayaw mo sa akin. Lahat kayo ayaw mo sa akin. Ano ba kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo pinagtitirihan? Kayo ang mga walang buwan. Mga walang silbi. Pagsisisihan niyo ang ginagawa niyo sa akin. Pagsisisihan niyo.
hinahanap ka ng mga kalaro mo sa labas. Bakit mo raw sila iniwan? Ayoko na maglaro. Ano? Eh bakit? May nakaaway ka ba sa mga kalaro mo? Wala po. Basta ayoko na maglaro. Anak, eh bakit? Teka, bakit parang nanginginig ka? Tay, Ano, may nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo? wala po. Eh, halika nga. Oh, wala ka namang lagnat ah. Wala nga ako sakit. Basta, ayoko na maglaro sa labas. Teka nga. Bakit ba anak? Naku, naninibago ako sa'yo eh. Basta, ayoko na makapaglaro. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Ayoko na ako sa labas. Ayoko. Anak? Ano ba nangyari kay Boboy kanina? Ay naku, ewan ko ba. Pero may binabanggit siya sa akin na may narinig daw siyang malaking boses na tumatawag sa kanya habang naglalaro sila. Kaya ayun, natakot siya at iniwan ng mga kalaro niya. Malaking boses? Oo. Baka naman binibiro lang siya ng mga kalaro niya. Ayun nga rin ang sinabi ko. Pero ayaw niyang maniwala at takot na takot siya. Sa kabilang banda, mabuti na rin yun. Para matigil siya dito sa bahay. Hindi yung palagi na lang siyang gumagala sa labas. Sa bagay. Siya, tulog na tayo. Maaga pa kami pupunta ni Itay sa bukid. Oh, sige. Naantok na nga rin ako. Ay, good night. Hoy, sabi ko good night. Good night then. Wala ba akong kiss? Ano ka ba? Matulog na tayo. Ganyan ka na ha. Porque asawa mo na ako, nagbago ka na. Kakainis ka. Uy, bakit ka tumalikod? Humarap ka nga. Ayoko. Huwag mo nga akong hawakan. At wag mo na rin akong kausapin kahit kailan. Ano ba nangyayari sa akin? Hindi ako makatulog. Buti pa si Inay at Itay, tulog na tulog na. Kakainis naman. Buti pa lumabas muna ako ng kwarto. Doon muna ako sa sala. Akasa talaga. Doon na muna ako sa sopa, magpapaantok. Oh? May kumakatok. Sandali nga. Dali lang. Sino man ito? Gabing-gabi na eh. Diyan na. Ano ba ka? Magandang bata. Boses ng apo ko yung narinig kong sumigaw. Mamadali ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Boboy! Apo! Hindi. Nakahandusay sa may hagdan ng apo ko. Boboy! Elmo! Aida! Buksan niyo pinto! Madali kayo! Dalihan niyo! Tay, bakit to ba? Natulog namin eh. Si Boboy ang anak ninyo. Bakit to? Ano si Buboy? May nangyari ho ba? Meron! Ano nangyari sa anak ko? Natagpuan ko siyang walang malay sa may hagdan. Ano ho? Itay, ilang oras na ho ang lumipas, pero bakit hindi pa nagkakamalay ang anak ko? Nag-aalala na nga ako. Siguro, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital sa bayan. Tawagin mo si Elmo. At ihanda mo na rin ang kailangang dalhin. Isusugod natin sa ospital ang apo ko. Oo. Dalihan mo. Ay. Tay, Nagkakamalay na siya. Buboy, anak ko. Salamat at nagkamalay ka na. Alalang-alala ako sa iyo, anak. Sino kayo? Ha?
Apo, Di ko kayo kailangan. Umalis kayo. Anak, ano ba sinasabi mo? Di niyo ako anak. Di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Buboy! Umalis kayo sa harap ko. Alis! Buboy, ano ko? Oo, hindi ko gusto nakikita ko sa apo ko. Inay, ano mo nangyayari sa anak ko? Umalis kayo! Alis! Ay, iba na ito ha. Nakakuha na kami ni Elmo ng masasakyan. Dadalhin na natin si Buboy sa ospital sa bayan. Hindi, wag. Itay? Palay, ano ba sinasabi mo? Hindi doktor ang makapagbabagaling sa apo ko. Siyang? Sa nakikita ko'y walang sakit si Buboy. Ano? Naglalaroan siya. Ano? Ay, natitiyak ko. Sinasapian ng masamang espiritu ang apo ko. Bakit ganun ang nangyayari sa anak ko? Totoo kaya sinasapian siya naman sa mga espiritu? Sa nakikita kong itsura ng apo ko. Posible, Aida. Ano gagawin natin ngayon, Itay? Sundin natin kung anong ipagagawa ni Insyang. Dahil alam niya kung anong dapat gawin sa ganito mga pangyayari. At humingi tayo ng tulong sa Diyos. Ang ginagawa niyo! Tawag niyo ako itali! Tanggalin niyo yan! Kailangan ba talaga natin gawin ito, Itay? Oo. Hindi siya dapat na makalit sa lugar na ito. Kailangan natin siyang igapos. Pakawalan niyo! Ang anak ko. Kaya mo lang siya, Aida. Hintayin natin si Insyang. Sinundo niya si Peryong, ang kapatid niyang albularyo. Pero Itay... Makinig ka sa akin. Katulad ng sinabi ni Insyang, huwag na huwag mo siyang pakakawalan. Sundin natin siya kung ayaw mong tuluyan ng mawala sa iyong anak mo. Nasa panganib ang apo natin, Ensyang. Kailangan nating magmadali. Iligtas natin si Bobo. Kuya Peryong, bago maging huli ang lahat, kailangan mabawi ang apo sa masamang espiritong lumulukob sa kanya. Tama. Hindi magtatagumpay ang kampo ng dilim sa kanya binabalak. Tama. Dahil kung magtatagumpay siya, hindi natin kailanman mababawi ang ating apo. Habang panahon na siyang magiging alipin at pag-aari ng masamang espiritu. Doy. Buboy, anak. Hirapan na ako. Baka wala mo na po ako dito. Anak ko. Nakikilala mo na ako. Opo. Sige, nanay. Alasin mo na yung gapos sa kamay ko. Oo, anak ko. Oo. Aalisin ko na ang gapos mo. Dalihan niyo. Yan. Ganyan nga, Loy. Alasin niyo yung gapos ko. Oo. Sandali. Aida, ano ginagawa mo? Itay, bumalik na sa normal ang anak ko. Kaya kailangan ko na siya kalagan. Dalihan niyo po, Nay. Huwag! Itay! Huwag mong gagawin yan. Sumasang-ayon ako kay Insyang dahil posibleng tama siya. Ako man ay nakasaksi na rin ang katulad ng pangyayaring ito. Kaya hindi mo siya dapat napakawalan. Pero Itay! Pakialam merong matanda. Ano bang hinihintay mo, babae? Baka walan mo na ako. Buboy! Pabayaan mo siya, Aida. Pero... Talihan mo. Higpitan mo ang pagkakatali sa kanya. Hangal! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ito. Kukunin ko na ang batang ito at hindi ko na siya ibabalik sa inyo kailanman. Hindi na! Ay, ayan. Narito na tayo, kuya. O, itong bayan namin. Salamat po.
Bumaba na tayo. Tara. Mula rito'y nararamdaman ko ang lakas ng maligno. At sa palagay ko, alam ko na kung sino ang masamang espiritu ang sumanib sa apo natin. Sino? At anong klase siyang nilalang, kuya? Gaano ba kapanganibang maligno na nananakit kay Buboy? Ano ko? Aida. Inayin siyang... Narito na ang tsuperyong mo. Kamusta, Aida? Tanda! Ikaw na naman! Ha? Nagtagpo na naman tayo, Tawilwil! Tawilwil? Si Tawilwil, ang bukod tanging maligno na sumanib sa anak mo. Umalis ka! Huwag mo akong pakailaman! Umalis ka dito, tanda! Ikaw ang umalis, Tawilwil! Iwan mo ang katawan ng apo ko! Umalis ka na! At huwag ka na magbalik! Hindi! Ayoko! Hindi ako alis! Hindi! Papatayin kita! Papatayin kita, tanda! Tingnan mo! Ano nangyayari sa anak ko? Tuluyan na siyang nilukuban ni Tawilwil! Ha? Nag-iibang itsura ng anak mo! Umahabang ibaba ng kanyang bibig! Ah! Diyos ko! Hindi! Hindi! Peryaw! Tulungan mo! Tawilwil! Minsan na tayong nagtuos at tinalo na kita! Kaya inuutusan kita! Lisanin mo ang katawan ng aking apo! Hindi! Hindi yan kung tinanong mo una sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko na papayagan yun. Mabibigo ka, tanda. Mabibigo ka. Chuperyo! Tingnan natin, Tawilwil! Tingnan natin! Ano sa tingin nyo, Inay? Ay, Kaya bang pagalingin ni Chuperyong ang anak ko? meron akong tiwala sa kanya, anak. Dahil marami na siyang napagaling na mga pinaglalaruan ng masamang espiritu. At saksi ako sa lahat ng kanyang ginawa. Pero nangangamba ho ako para sa anak ko. Uy, nauunawaan kita. Pero alam ko, hindi pa babayaan ni Kuya Peryong si Boboy. Gagaling siya. Mapapaalis niya sa katawan ng aking apo ang malignong sumanib sa kanya. Magtiwala lang tayo. Ano? Heto pa! Titigilan lamang kita kung mangangako ka na iwan mo ang katawan ni Buboy at hindi na kailanman gagambalain pa! Hindi ko masapat balik sa inyo. Kung ganon, eto! Chuperyo! Tama na ho! Baka kumapano ang anak ko! Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi maano ang anak mo, Aida. Magtiwala ka. Hayaan mo lang siya. Gagaling ang anak mo kung bibigilan mo. Anak ko! Inay
Kung ganon, tanggapin mo, are! Insyang! Dali! Ang asin kunin mo! Akin na! Ang asin ay isasaboy ko sa katawan mo ng ganito! Yan! Umalis ka sa katawan ng batang iyan! Umalis ka! Kuya Perio. Wala na siya! Salamat. Umalis na siya! Salamat sa Diyos. Chong, bakit hindi pa rin bumabalik ang dating itsura ni Buboy? Dahil babalik pa siya! Peryong, ano ang ibig niyo sabihin? Hindi pa niya tuluyang iniwan si Boboy! Babalik pa ang malignong si Tawilwil! Anong uri ho bang maligno si Tawilwil, Chong? Elmo, isa siyang naiibang maligno. Bukod tangi siya sa lahat. Nag-iisa lang ang kanyang uri sa mga maligno. Ano ho ba siya? Kapre? Tikbalang? Wala sa mga binanggit mo. Hindi siya kapre o tikbalang. Katulad ng sinabi ko, kakaiba siya. Mas nakakatakot ang kanyang itsura. Anong itsura niya? Kasing laki siya ng kapre. Ngunit ang kanyang bibig, ang ibaba ng kanyang labi ay abot hanggang puson. Makapal naman ang bandang itaas at may malaking mata. Malapad ang tenga at puno ng balahibo ang kanyang mukha. At hindi mo matatagalan kung makikita mo ang kanyang anyaw. Ang dahilan kung bakit sumanib siya kay Boboy ay gusto niya itong kunin. Dahil masyado siyang nalulungkot sa kanyang pag-iisa. Dahil lahat ng maligno ay ayaw sa kanya. Kaya nais niyang may makasama. At ang napili niya ay ang iyong anak. Chong? At sana muli ko siyang mahadlangan sa kanyang masamang bala kay Buboy. Hindi siya dapat magtagumpay, Elmo. Hindi dapat. Aida, Inay? ipinagluto kita ng makakain. Eto. Kumain ka muna. Wala akong gana, Inay. Pero kagabi ka pa hindi kumakain. Mamaya na lang At hindi ka pa rin nagpapahinga, anak. Ayoko kasing iwan ng anak ko, Inay. Gusto ko lagi ko siya nakikita. Pero Aida, Natatakot kasi ako. Pakiramdam ko, hindi ko na siya muli pa makikita kapag umalis ako sa tabi niya. anak, Ayoko siya mawala, Inay. Ayoko. dati-rati kapag ganitong oras may mga bata pang naglalaro dyan sa labas. Pero ngayon wala kang makikita kahit isa. Siguro ay natakot sila dahil doon sa nangyari kay Buboy. O hindi naman kaya pinipigilan sila ng kanilang mga magulang. Ay, kawawa naman ang apo natin, Insyang. Bakit siya pa ang napiling paglaruan ng walang pusong malignong yun? O teka nga, anong oras na ba? Mag-aalas 6 na ng gabi. Bakit? Ganun ba? O halika na, pumasok na tayo sa loob. Hindi tayo dapat manatili dito sa labas ng bahay habang hindi pa tuluyang gumagaling si Buboy. Ay, halika na't bilisan natin. Oo. Tandaan ninyo,
walang magbubukas ng pinto. Kahit na anong mangyari. Oo, kuya, tatandaan namin. Ngayon, mag-uusal na ako ng aking orasyon. Kuya, ano yung inilalagay mo sa may pinto at bintana? Inuurasyonan mo pa. Isang uri ng pangontra, Insyang, Ha? labang kay Tawilwil. Mabisa itong panlaban sa malignong yaon upang matiyak na hindi siya makapasok din eh. Ganon? Malibang may ibang magbukas ng pinto o kaya bintana. Kuya? Kaya tandaan mo ang sinabi ko, Insyang. Wag na wag ninyong subukang buksan ang mga bintana at pinto hanggang sa pagsikat ng araw. Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, bus, 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 bus. Kakainis naman itong mga lamok na to. Magsindi na nga ako ng katol, bali wala pa rin. Ano ba yan? Ba't talagang... Eto. Ayan. Ayan, di patay ka. Lalagay ko nga itong katol sa ilalim ng sopa. Ayan. Siguro naman hindi na makakalapit ang lintik na mga lamok na to sa akin. Patulog na nga ulit. Oh. Aba. May kumakatok. Sino kaya ito? Sandali! Storbo naman ito. Teka nga, andyan na! Ano bang kailang... Maaari bang tumuloy, tanda? Diyos ko! Maligna! Maligna! Ling! Simeon! Ano nangyayari sa inyo? Maligna! May maligna! Napakapangit na maligna! Binuksan mo ang pinto! At nakita ko ang maligno! Nakatatakot! Hindi! Pinapasok mo si Tawilwil! Nasa loob na ng bahay na ito ang maligno! Ano? Si Boboy, ang anak ko! Ha? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na! Chong, ano hong nangyayari sa anak ko? Pinahihirapan siya ni Tawilwil. Kung ganun ho, gumawa kayo ng paraan. Iligtas niyo ang anak ko. Oo, ililigtas ko siya sa kapangyarihan ng maligno. Sa pamamagitan nito, Chong, ang 3 puting balahibo ng manok na ito, ito ang tatapos sa paghihirap ng anak mo laban kay Tawilwil. ano hong gagawin niyo dyan? Malalaman mo, Elmo. Hintayin na lamang nating muling ganap na makapasok si Tawilwil sa katawan ni Boboy. Ay, kasalanan ko! Kasalanan ko! Tama na. Hindi mo naman sinasadya yung ginawa mo. Balae, pinahamak ko ang apo natin. Ako ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Ako! Deleng. Kapag may nangyaring masama kay Boboy, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi! Ba't niyo hinahasa ang itak? Kung nagpakita ang malignong yun kay Deling, maaari ko rin siyang makita. Itay, Ang itak na ito,
ito ang tatapos sa kahibangan niya. Papatayin ko siya at hindi ako natatakot sa kanya. Papatayin ko ang malignong yon. Sinabi sa akin ni Elmong binabalak mo. Totoo. Gagawin ko kung sinabi ko, Daling. Simeon, nakita ko na siya. Napakalaki niya. Hindi mo siya kaya. At isa pa, may kapangyarihan siya. Kahit na sa ginagawa niya sa apo ko, wala akong nararamdamang takot sa kanya. Galit ang nararamdaman ko, Daling. Ipaubaya na lang natin kay Peryong ang lahat. Mas alam niya ang dapat gawin kaysa sa atin. Paano kung hindi siya magtagumpay? Paano kung mabigo siyang iligtas si Buboy? Simeon, May hangganan ng kakayahan ni Peryong. Kaya hindi tayo nakasisiguro. Kaya kailangan kong gawin ito. At wala akong pakialam kahit mamatay ako. ay, Diyos ko. Alam ko po na ikaw ang nakababatid ng lahat. At nakikita niyong nangyayari sa aming pamilya. Kaya hinihingi ko po ang inyong tulong. Huwag mo po sanang pabayaan ng apo ko. Iligtas mo po siya sa masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya. Tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag niyo po sanang ipahintulot na mapahamak ang apo ko o sino man sa pamilya namin. Pinapaubaya ko po sa inyo ang lahat. Diyos ko! Buboy, anak. Ay, Inay! Bakit ang dilim? Wala akong makita. Nasaan kayo? Si Buboy yan. Dinala ng maligno ang kanyang espiritu sa dilim, kaya wala siyang makita. Anak, narito ako sa tabi mo. Oh, saan? Bakit hindi kita makita, Inay? Anak, Hindi kanya makikita, Elmo. hahawakan ko mga kamay mo, anak. Nararamdaman mo ba ako? Hindi. Wala. Malamig. Ang lamig dito, Tay! Elmo, wag mo siyang bibitawan. Pumapasok na ang maligno sa kanyang katawan. Oo. Ito na ang oras ng aming muling pagtutuos. Buboy, anak. Hindi mo ako anak. Talagang wala kang kadala-dala, kampo ng dilim. Isa ka rin hamal. Isa ka ng mahinang muka. Mababang uri ng nilala. Hindi mo ako kaya. Hindi! Ito ang katapat mo, Tawilwil! Ano yan? Ang 3 puting balahibo ng manok na ito na inipit ko sa pagitan ng 2 daliri ng paa ng batang ito. Masakit! Alisin mo! Hindi ko aalisin ito hanggat hindi mo nilulubayan ang batang ito. Umalis ka, kampo ng dilim! Alis! Inay?
Lumuhod ka, anak. Tulungan natin si Peryong sa pamamagitan ng pagdarasal. Hilingin natin sa Diyos na sana'y magtagumpay siya laban sa kampo ng dilim na yan. Hawakan mo ito. Hawakan mo itong rosaryong ito. At manalangin tayo ng taimtim sa ating Panginoon. Hindi ka ba susuko, Tawilwel? Ayaw mo ba talagang lisanin ang katawan ng batang ito? Hindi ko siya iiwan. Isasama ko na siya sa aking kinaroroonan. Hindi mo siya maaaring isama kampul ng dilim. Hinding-hindi pahihintulutan ang Panginoon ng ibig mo. Talagang matigas ka, ha? Hindi mo ako kayang takutin, maligno! Walang magagawa ang kapangyarihan mo laban sa akin! Mahihirapan ka lang! Kung totoo ang sinasabi mo, pakawalan mo ko dito. Kanagan mo ko. At tingnan natin kung kaya mo akong labanan. Hindi! Kung gusto mo, umalis ka sa katawan ni Buboy. Saka mo ako labanan. Huwag mong gamitin ang kanyang katawan sa iyong kaibuhan. Ikaw ang tuwag, maligno! Dahil gusto mong gawing pananggalang ang katawan ng batang ito laban sa akin. At hindi mo ako manuloko, kampul ng dilim! Huwag ka nang magmatigas! Dahil hindi rin kita titigilan! Hindi, Tawilwil! Elmo, kumusta na? Ano na nangyayari sa loob? Patuloy pa rin nagmamatigas ang maligno. Ayaw niyang lisanin ang katawan ng anak natin. Ay, Diyos ko! Paano na? Anong gagawin natin? Baka hindi yan kaya ni Chopper yung makamapahamak si Buboy. Huwag kang mawala ng pag-asa. May magagawa si Chuperyong. Magtatagumpay siya. Pero bakit parang nahihirapan siya? Ang mabuti pa, bumalik ka doon kay Inay. Ituloy mo lang ang pagdarasal. Kailangan niya ng anak natin. Pero Elmo... Sige na, Aida. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung gusto mong makaligtas sa tiyak na kapahamakan ang anak natin. Ang totoo, parang pinanghihinaan na rin ako ng loob. Pero hindi ko dapat na ipakita kay Aida. Natatakot din ako sa maaring mangyari kay Boboy. Pero sa ngayon, wala kami magagawa kundi ang umasa. At magtiwala pa rin na hindi mabibigo si Chuperyong. Ang insensong ito, nabigay ni Chuperyong. Kailangang sindihan ko. Malaki raw ang magagawa nito laban sa maligno. Pinahihina ng amoy nito ang taglay na lakas nila. Sisindihan ko na. Sana totoo. Sana. Ano, Tawilwil? Hindi ka pa ba susuko? Ayaw mo pa rin bang umalis sa katawan ng batang yan? Pagod na ako. Kailangang tapusin na natin ito. Pagod ka na. Sumuko ka na, tanda. Lubayan mo na ako. Dahil wala ka nang magagawa. Magbibigo ka na ngayon. Hindi mo ako
sa katawan ng batang ito kahit ano ang gawin mo. Akin na siya at magiging kasama ko na siya saan man ako magpunta habang panahon. Hindi mangyayari yon hanggat naririto ako at buhay ako. Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kailanman maisasama si Buboy sa iyong daigdig. Hindi! Isang, ano nangyayari? Patuloy pa rin silang nagtutuos na dalawa. Naiinip na ako. Alam ko nahihirapan na si Buboy. Hirap na ang apo ko. Huwag kang mainip. Maghintay lang tayo. Mapapalayas din ni Kuya Peryong yung maligno nyo sa katawan ng apo mo. Hindi. Ayoko na maghintay. Kaya kailangan gumawa na ako ng paraan. Saan ka pupunta, Simeon? Simeon! Magliligtas sa apo ko. Diyos ko, anong binabalak niyang gawin? Ano? Kailangang mailigtas ko ang aking apo. Hindi ako papayag na makuha siya ng malignong yon. Sukdo lang ibuwis ko ang aking buhay. At tinitiyak ko, hindi magtatagumpay ang kampaw ng dilim. Ang itak na ito, itong gagamitin ko upang puksain siya. Alam ko na kung anong gagawin ko. At natitiyak ko na magtatagumpay ako. Ano ka mo, Insyang? Gagawin niyo ng asawa ko? Oo, Diling. Kaya nga kailangan mapigilan natin siya dahil mapapahamak siya pati na ang ating apo. Ano ba namang naisip ni Simeon? Bakit siya nakikialam? Ay, nawawala na ng pag-asa kaya desperado na. Hindi niya na naisip na baka lalong maging komplikado ang lahat kapag ginawa niya ang kanyang binabala. Bilisan natin. Oo. Sundan natin siya bago maging huli ang lahat. Ano? Sumusuko ka ng matanda? Sinabi ko na sa'yo, wala kang magagawa laban sa akin. Mapapagod ka na. Ako ang nagtagumpay, tanda. Ako. Nagkakamali ka! Hangal na maligno! Isang matanda. Simeon! Anong? Ako lang tatapos sa kanya, Peryong. Anong ginagawa mo, Simeon? Bakit mo siya kinakalagan? Sige. Tamagan mo ko, tanda. Sige. Simeon! Huwag mong gawin yan! Huwag! Labis na ako nag-aalala sa kalagayan ng anak natin, Elmo. Paano kung tuluyan na siyang maisama ng malignong yon sa kanyang mundo? Sinabi ko na sa iyo, Aida, hindi mangyayari yun. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero Makaliligtas si Buboy. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Makakasama pa natin ang ating anak. Tandaan mo yan. Simeon! Bakit mo yan ginawa? Mas mahihirapan tayong matalo siya. Ngayon, wala ka nang magagawa pa. Albularyong pulpul. Ngayon, malaya mo na magagawa ang gusto ko. Salamat sa'yo, hangal na matanda. Aalis na ako, kasama ang batang ito. Hindi. Kung inakala mong magagawa mong gusto mo, nagkakamali ka, maligno. Anong sinabi mo? Simeon! Anong binabalak mo? Bakit mo binunot ang iyong itak? Papatayin ko siya.
Papatiin ko ang hayop na malignong yan. Simeon, kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Mapapahama ka lang. Wala akong pakialam. Ang mahalaga yung apo ko. Ililigtas ko siya. Anong magagawa mo laban sa aking mahal na matanda? Ikaw, kung talagang matapang ka, labanan mo ako. Umalis ka sa katawan ng apo ko. Harapin mo ako. Yan ba ang gusto mo? Maglaban tayo. Lalaki sa lalaki. Sige! Katapusan mo na, hangang na matanda. Anong? Nabigla ka yata. Natakot ka ba sa aking anyo? Simeon! Lumayo ka! Umalis ka na! Hindi mo siya kaya, Simeon! Hindi! Papatayin kong hayop na yan! Papatayin ko! Simeon! Patay na si Simeon. Kailangan kong kumilos. Kailangan samantalahin ko ang pagkakataong ito. Kailangan. Oh. Tamang-tama. Malapit na mag-umaga. Ito ang pagkakataon. Pinuntahan mo na rin. Anong gagawin mo? Kailangan ilabas ko ang katawan ni Buboy sa bahay na ito bago magliwanag. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinubuhat ang katawan ng batang yan? Hindi ka magtatagumpay, kampo ng dilim! Hindi! Saan mo dadalhin yan? Ibalik mo lang dito ang punaryong pulpong. Ibalik mo! Daling, tingnan mo. Si Simeon. Diyos ko! Ang asawa ko! Bakit siya nakabulagta? Simeon! Simeon, asawa ko! Dugo at ang kanyang ulo. Mali ang kanyang liit. Patay na siya. Diyos ko! Simeon! Si Kuya Peryong at si Buboy, wala sila dito. Eh, nasaan sila? Simeon! Hindi kaya napahamak na rin sila sa kamay ni Tawilwem. Ibalik mo ang batang yan hanggang na punaryo. Doon sa bandang yun. Sa takong silangan. Kailangan makarating kami doon. Kailangan bago sumikat ang araw. Bibilisan ko po. Hindi ka makapalayo sa akin, tanda. Hindi! Malapit na siya. Huli ka! Tama. Narito na ako. At lumiliwanag na. Sumisikat na ang araw. Nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako. Bumalik na ang dati niyang itsura. Ibig sabihin, tuluyan nang nawala ang maligno. Oo. Nagtagumpay tayo. Hindi nagtagumpay si Tawilwel na tuluyang itago sa kadiliman si Buboy. Nakita niya ang sikat ng araw buhat sa kanyang kinalalagyan. Kaya siya nakabalik at hindi yun inaasahan ng maligno. Natalo natin siya at dahil sa kanyang pagkabigo, hinding-hindi na muli pang magagambala si Buboy.
Hindi na, Aida. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Pero ang itay, wala na siya. Wala na ang itay. Malaki ang nagawa niya para magtagumpay tayo. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang apo. Tunay nga, nalabis ang pagmamahal niya kay Buboy. Sayang nga lang, at wala na siya. Wala na si Simeon. Nag-iisa na naman ako ngayon. Dahil sa halalan mo naman. Sana ko magahanap ng mga kasama. Ikaw, kaibigan. Baka gusto mo siyang samahan. Dahil lang siya sa inyong paligid at nag-aabang.